Hindi ininda ng dalaga ang napakalaking saknong ng manong, hanggang unti-unti niya itong nilasap. Edad 20 nang maisipan ni Cynthia lumabas-labas ng bahay para naman makihalubilo sa mga tao. Natataon kasing taong bahay lang ito. Payak lang ang pamumuhay nito. Tanging ina na lamang ang kasama nito, si Aling Susan. Pagtitinda ng kakanin ang ikinabubuhay ng mag-ina. Patok ang kanilang paninda, lalo na kapag may okasyon tulad na lamang ng Pasko at Bagong Taon. Tulad na lamang ng pagdiriwang ng kaarawan ay sila ang naiisipan ng kanilang mga kakilala na magluto ng mga kakanin. Pang-pabuenas daw kasi ang malagkit na kakanin, kaya patok ang kanilang paninda. Kaya gayon na lamang ang kanilang swerte na kahit papaano nakakarao sila sa kahirapan. May kalayuan ang bawat bahay sa kanilang nayon. Hindi ito tabi-tabi. Kaya halos ang mga kapitbahay ay hindi pa abot tanaw ang mga bahay. Lumaki si Cynthia na halos walang nakakahalubilo. Tanging pakikinig ng musika sa sira-sirang radyo ang kanyang libangan. Ang madalas niyang pakinggan ay mga romantikong drama, kaya naman hindi na bago sa kanya ang ganong kwento at kaalaman. Meron din siyang mga pocketbook na libro, maninipis lang ito at halos romantic din ang kwento. Hanggang elementary lang si Cynthia, hindi na ito nakapagtapos pa o nakatungtong ng sekundarya dahil sa mahirap lang ang kanilang buhay. Idagdag pa ang sakitin niyang ina na si Aling Susan na panaitago ng kanyang ubo dahil ayaw niyang makita ng mga bumibili na siya'y merong karamdaman. Siguradong mapupuryanida ang kanilang munting kabuhayan. Merong laging customer ang kanyang ina, si Mang Berto. Kilala na ito ni Cynthia pero hindi naman siya malapit dito dahil lagi siyang nasa loob ng bahay. Maayos makisama si Mang Berto. Palabiro at halos kaibigan ng lahat. Pagbubukid lang ang tanging ikinabubuhay nito. Sagana ito sa anihin tulad ng palay at mga gulay. Kung minsan ay ito ang ibinabayad ni Mang Berto kay Aling Susan. Kumbaga palitan sila ng produkto. Walang asawa si Mang Berto. Walang nakakaalam kung bakit tumanda itong binata. Marahil na rin siguro sa pihika nito sa mga babae. Minsan isang araw, inutusan ni Aling Susan si Cynthia na siya muna ang maglako ng paninda. Sumang-ayon naman si Cynthia dahil masunurin ito. Cynthia, ikaw nga muna ang maglako ng paninda at nang makapagpahinga muna ako. Hindi ko na mapigil ang aking ubo. Ayaw kong makita ng mga tao na may sakit ako at baka hindi na sila bumili sa mga niluluto kong kakanin. Ikaw muna, Cynthia, ang maglako ha, anak. Mahabang litanya ni Aling Susan, sabay ubo-ubo pa. Laking gulat na lamang ni Cynthia dahil mas lumakas ang ubo ni Aling Susan, ang kanyang inay. Marahan nilapitan niya ito at masuyong hinaplos ang likod. Nay, bakit naman ho may dugo na ang panyo nyo? Mukhang malala ng sakit nyo. Naku inay, tumakbo na ho tayo sa ospital nang matingnan kayo ng doktor. Ako ang nag-aalala sa iyo inay eh. Tugo ni Cynthia sa kanyang inay. Naku Cynthia, hayaan mo lang ako nang magiging okay din ako maya-maya. Lalamig na ang mga kakanin. Sige na Cynthia, ilako mo na yan. Nang hihinang paanyaya ni Aling Susan. Dali-daling umalis si Cynthia at pursige na magtinda. Sa isip-isip niya, kahit unang beses niya itong pagtitinda ay huhusayan niya, lalo pa at kailangan ng kanyang ina ng gamot. Alam niyang malubha na ang sakit ng kanyang ina, pero hindi niya alam kung anong sakit ito. Agad nitong nasalubong si Mang Berto at nagmamadaling lumapit dito. Meron itong mga kasamahan, mga trabahante niya ata,
sa pagtingin ni Cynthia. Manong Berto, bili na ho kayo. Kakanin bagong luto ni inay, mainit-init pa. Masayang pakikiusap ni Cynthia. Oo naman, bibili ako. Mukhang ngayon ang unang araw mo ng pagtitinda. Lahat ko na bibilihin yan para sa mga kasama ko. Bahagyang tumingin si Mang Berto sa kanyang relo at tinawag ang mga kasamahan nito. Naubos agad ang paninda ni Cynthia. Unang araw pa lang ay nasiyahan na itong magbenta. Mukhang sa isip-isip niya, ito ang tipo niyang gawin tulad ng kanyang ina. Bigla na lamang itong nagmamadali sa paglalakad pa uwi habang nagmumuni-muni sa daan. Bigla na lang itong patakbo kung maglakad. Nadatnan niya ang kanyang ina na natutulog. Ayaw niya itong gisingin. Bahagya niyang hinaplos ang braso ng ina at noo. Nang mapagtanto niyang meron itong mataas na lagnat. Agad niyang ginising ang kanyang ina para dalhin sa pinakamalapit na hospital. Ngunit wala siyang pera. Tanging 100 peso lang ang kinita niya at tanging 300 peso na natitirang puhunan sa isang bilao ng kakanin. Alam niyang kapag nagastos iyon, ay wala ng puhunan pa. Agad siyang napaisip, pero agad ding bumalikwas at marahan siyang tumakbo sa ospital. Madalang ang sasakyan kaya nahirapan sila. Buti na lang at dumaan si Mang Berto. Sakay ng luma pero umaandar nitong sasakyan. Anong nangyari, Cynthia? Saan kayo pupunta? Pag-aalala ni Mang Kanor. Nako, si inay ho may lagnat at umuubo ng dugo. Tugon ni Cynthia. Wala nang pakialam si Cynthia kung malaman man ng mga taong may malubhang sakit ang kanyang ina. Ang sa isip-isip niya ay kailangan niya ng tulong. Agad silang pinasakay sa karag-karag na sasakyan ni Mang Berto. Halos pinagkasya lang nilang mag-ina ang sarili. Halos mahimatay na ang kanyang ina sa sobrang lagnat at pag-ubo ng dugo. Nangiyak-ngiyak si Cynthia. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Walang magawa si Cynthia kung hindi iwan ang ina sa ospital at maghanap ng perang pangbayad. Hindi niya alam kung saan kukuha ng pera. Kaya naisipan niyang mangutang kay Manong Berto. Walang nakikitang mali siya si Cynthia kay Manong Berto dahil sa itsura nitong maayos naman manamit, ngunit makikita mo ang katandaan nito. Mahirap na rin mabasa ang mga mata nito dahil parang may kalabuan na. Agad siya ditong lumapit at humingi ng tulong. Kaya naman pinagbigyan siya agad nito. Wala itong kasama sa loob ng bahay, tanging mag-isa lang. Pasok ka, Cynthia, sa loob. Halika, paanyaya ni Mang Berto. Agad namang sumunod si Cynthia. Mang Berto, hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy. Pwede ho bang makautang? Si inay ho kasi. Hindi pa man nakakatapos magsalita si Cynthia, ay agad na siyang inabutan ng 5,000 ni Mang Berto. Alam kong kulang pa yan pero hayaan mo. Tutulong pa rin ako sa inyo. Dalina't baka nagugutom na ang iyong inay. Bilhan mo siya ng makakain. Pagpapaalala ni Mang Berto. Malaki ang naitulong ni Mang Berto. Halos pagaling na ang kanyang ina nang maiuwi nito. At sumatotal ay malaki talaga ang utang na loob at utang na pera ni Cynthia. Hindi niya alam kung paano ito babayaran. Hindi niya rin sinabi sa kanyang ina ang taas ng kanilang bill sa hospital. Ang dami ring gamot na dapat inumin. Buti na lang at mayroong nagrekomenda na mga kakilala ni Cynthia na mapaghihingian ng gamot. Meron din kakaunting kaalaman si Cynthia patungkol sa pagluluto ng kakanin. Kaya't mag-isa siyang nagluto ng kakanin habang nagpapahinga sa loob ng bahay si Aling Susan. Pawang nakahiga lang ito sa katre nila. Naglako ulit si Cynthia ng kakanin at unang pinuntahan si Mang Berto para magpasalamat sa kabutihan nito. At hindi niya inaasahan na muling bibilhin ulit ni Mang Berto ang lahat ng paninda niya. Kaya naman tuwang-tuwa si Cynthia. Nag-offer si Mang Berto na lagi siyang dalhan ng isang bilaong kakanin para sa kanyang mga trabahador. Tuwang-tuwa naman si Cynthia dahil sa isipin niya
ay mas maaalagaan niya ang kanyang ina. Ngunit may kasunduan na gusto ni Mang Berto na ilihim ito sa kanyang inay, lalo na ang mga utang ni Cynthia. Pagpapaalala nito na sabihin na lang na tulong lang iyon. Walang muwang si Cynthia na umuo na lang. Wala siyang nakitang anuman. Sa tingin niya mas mapapagaan pa noon ang pakiramdam ng kanyang ina. Nagkwentuhan lang sila sa buong maghapon. Malaki ang bahay ni Mang Berto kaya hindi halata kung andun man si Cynthia. Marami silang napag-usapan, lalo na sa masiselang usapan. Hindi alam ni Cynthia, parang wala siyang makitang mali siya. Dahil na rin siguro sa casual pa rin ang tono at usapan nila. Halos pabulong lang ang kanilang kwentuhan dahil halos maya-maya ay nag-a-update ang trabahante ni Mang Berto sa sakahan. Nae-intense ang pakiramdam ni Cynthia. Gusto niya ng ganoong usapan. May parte na parang iba o kakaiba pero sinawalang bahala niya yun. Bago pa man magdilim, ay agad na siyang umuwi para naman maalagaan ang kanyang ina. Buong akala ng kanyang ina ay naglako siya kaya ginabi na. Yun pala ay galing kay Mang Berto. Biglang naging masigla si Cynthia. Sa kanyang buong linggo, gusto niya muling matagpo na walang ginagawa nang makapagkwentuhan sila. At ganoon na nga ang nangyari. Muli na naman silang nagkwentuhan patungkol sa mga bagay-bagay. At napunta na namang muli sa usapang may bahid ng kabastusan. Nang walang ano-ano'y si Cynthia na mismo ang lumapit kay Mang Berto. At naganap ang naganap. Unang pagkakataon yun ni Cynthia at halos hindi siya nag-enjoy. Napuno ng kulay pulang kulay ang kanyang panloob ng kasuotan. Kaya naman nag-alala siya. Mariin siyang pinakalma ni Mang Berto. Bago pa man siya umalis at magdilim, ay pinaalalahanan siya ni Mang Berto na bayad na ang utang. Marahil siguro dahil siya ang nauna sa pila ng bandera ni Cynthia. Lamog at masakit man ang katawan ni Cynthia, ay mariin niya itong ininda. Dahil na rin ayaw niyang malaman ng kanyang ina kung ano ang nagaganap. Dumating ang pagkakataon na halos hinanap-hanap na ni Cynthia noong ginagawa nila ni Mang Berto. Madalas na siyang pumunta sa bahay nito. Tulad ng dati, ubos agad ang paninda niya. Kaya halos pagpapakasiya na lang ang kanilang ginagawa. Araw-araw ganoon na laging pagpapakasiya ang nasa isipan ni Cynthia. Ganado na rin siya magluto at magtinda pa. Para siyang bulaklak sa hardin na nadidiligan araw-araw. Kaya kitang-kita ang ganda ng kanyang aura at saya. Madalas niyang sabihin sa kanyang ina na sadyang masaya siya sa agarang pagaling ng kanyang ina. Ngunit ang hindi niya alam ay mas lumala pala ang sakit ng kanyang ina. Ayaw na kasi nitong uminom ng gamot dahil sa tingin nito ay mas mabigat lang sa bulsa. Kahit kasi libre ang gamot ay malayo ang bayan kung saan kukuha nito at ayaw na rin ni Aling Susan na humingi ng tulong kay Mang Berto. Sapat na ang naging tulong nito sa tingin niya. Dumating ang araw na hindi inaasahan ni Cynthia. Nang minsang maghanap siya ng mga reseta ng gamot, sa kanilang lumang baul ay meron siyang nakita. Isang larawan. Larawan kung saan magkasama ang kanyang ina at si Mang Berto. Halos binata at dalaga pa ang mga ora dito, ngunit maaaninag sa larawan na mas matanda si Mang Berto. Agad si Cynthia na lumapit sa ina, habang nagkakape ito sa kanilang butas na bubong sa may balkonahe. Inay, ano ho ito? Bakit may larawan kayo ni Mang Berto? Ano ho ba kayo dati? Sunod-sunod na tanong ni Cynthia. Mariing nanahimik si Cynthia at ang kanyang ina. At bumuhos ang luha ng kanyang ina. Anak, si Berto ay ang iyong ama. Maikling salita pero nakakabinging pakinggan sa pakiramdam ni Cynthia. Ano ho? Paano inay?
Agad na tanong ni Cynthia. Minor de edad ako noon nang makabuo kami. Samantalang si Berto ay may nobya na. Dahil sa kahihiyan ko noon, umalis ako ng bayan at nagpakalayo-layo. Hanggang sa nakilala ko ang iyong itay na hindi mo na rin inabutan nang magkamuwang ka dahil naghiwalay na kami. Pagbalik ko, kasama ko ang pinakilala kong itay mo, anak, si Ignacio. Ngunit naghiwalay din kami dahil nalaman niyang buntis na pala ako bago pa kami magsama. Ngunit dito sa bayan natin, siya ang nakilala na tatay mo at iniwan tayo. Kaya ayos na rin siguro, anak, na tinanggap ko ang tulong ni Berto dahil na rin sa pagpapakasaya niya sa akin, anak, noon. Paglilitan niya ng kanyang ina. Hindi ho tulong yun, inay. Utang ho iyon. At pagkadalaga ko ang naging bayad. Sambit ni Cynthia. Agad na nabitiwan ng kanyang ina ang mainit-init na herbal na ginawang kape. Halos umikip ang dibdib nito. Naman, bakit hindi mo sinabi? Bakit, anak? Pagtatanong ni Aling Susan sa kanyang anak. Wala silang nagawa kundi mag-iyakan. Sa pangalawang pagkakataon ay naging mali muli. Kaya pala napakagaan ang pakiramdam niya kay Mang Berto dahil tatay niyang buo ito. Walang nagawa ang mag-ina kundi puntahan si Mang Berto. Hindi namang magawang magalit ni Aling Susan sa anak nito at kay Mang Berto dahil pawang hindi alam ng dalawa na magtatay sila. Lalo pa at nang aminin ni Cynthia sa kanyang ina na ginusto niya ang nangyari at hindi siya puwersahang pinilit ni Mang Berto. Naging kaswal ang lahat. Sama-sama silang namuhay na magkakasama. Muling ipinagamot ni Mang Berto ang kanyang ina dahil sa malaking kahihiyan ni Mang Berto sa kanyang anak ay pinag-aral niya ito at lahat ng kanyang lupain at sakahan ay ipinangalan niya kay Cynthia. Maluwang na ang kanilang pamumuhay na mag-ina, hindi tulad ng dati. Wala mang relasyon na namumuo sa pagitan ni Aling Susan at Mang Berto ay sama-sama sila sa iisang bahay. Tumandang binata si Mang Berto pero may nag-aantay pala sa kanyang pamilya na matagal niya nang hinihintay. Ngunit sa maling pagkakataon pala. Labis ang kanyang pagsisisi at labis ang kanyang paghingi ng tawad sa araw-araw na lumilipas. Ngayon ay nagkaroon na ng nobyo si Cynthia at sa paglipas ng panahon ay nakabuo na rin siya ng sarili niyang pamilya. Si Mang Berto ay pumanaw na, si Aling Susan naman ay lubos ng magaling mula sa malubhang sakit. Naiwan sa kanila ang lahat ng pinundar ni Mang Berto. Hanggang dito na lang ang kwento ni Cynthia. Salamat!